Sa isang lipunan kung saan may mga inaasang papel ang bawat pamilya, may mga pagkakataon na kailangang gampanan ng isang tao ang dalawang tungkulin ng mag-isa. Isa na dito ang pagiging solo parent. Ang pang-araw-araw na gawain at responsibilidad, may mga kwento ng sakripisyo, lakas ng loob at pagmamahal. Para sa maraming solo parent, ang bawat araw ay isang patuloy na pagsusumikap upang may taguyod ang kanilang pamilya. Sa kabila ng pagod at mga hamon, patuloy nilang pinipili ibigay ang kanilang makakaya para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. At sa pagitan ng pagod at pag-asa, naroon ang mga kwentong patuloy na nagpapatuloy. Bago namin gawin ang proyektong ito, aaminin ko, hindi ko talaga lubos na maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang solo parent. Ako rin, naririnig natin ito minsan sa mga balita o kwento ng ibang tao. Pero hindi natin madalas naririnig mismo ang karanasan ng mga magulang na dumaraan dito. At minsan, hindi natin napapansin kung gaano kabigat ang mga responsibilidad na pinapasan nila araw-araw. Ang solo parent ay isang magulang na nag-aalaga at nagtataguyod sa kanilang anak na mag-isa. Maaaring ito ay dahil sa iba't ibang sitwasyon tulad ng pagiging byuda o byudo, paghihiwalay ng magulang o iba pang dahilan kung bakit isang magulang lamang ang gumagabay sa pamilya. Sa ganitong sitwasyon, madalas kailangan nilang harapin ang mga desisyon at hamon ng walang ibang katuwang. Hindi lamang bilang magulang, kundi bilang tagapagtaguyod at gabay sa kanilang anak. Kaya napagtanto namin, bago kami magbigay ng opinyon, Kailangan muna namin makinig. dahil sa tunay na pag-unawa, Nagsisimula sa paiingay sa kwento ng iba. ngayon, narito kami sa Maria Orosa Street sa Manila upang makapanayam si Nanay Joa na isang single mother upang magbahagi ng kanyang mga pinagdaanan bilang nag-iisang ilaw ng tahanan sa kanilang pamilya. Ano, Alexa, nakabase ka na? Sa ilang pagkakataon, may mga sektor sa lipunan na hindi agad naunawaan ng iba. Isa na rito ang mga solo parent. Hindi dahil sila ay lumihis sa pamantayan ng lipunan, kundi dahil iba ang kanilang sitwasyon kumpara sa inaasahang tradisyonal na pamilya. Sa ilang komunidad, may mga pagkakataon na sila ay hinuhusgahan o hindi naiintindihan ng iba. Ngunit sa likod ng mga label na ito, may mga totoong kwento ng mga magulang na nagpapatuloy na magsumikap para sa kanilang mga anak. Magandang hapon po. Ngayon ako nga pala si Morning. Cedric Watson. Ako po si Liagas. Morning din. Good morning po. So, para po mas makilala namin kayo, maaari po bang itanong namin yung nais ninyong itawag sa inyo po? Tapos, paano nyo po ilalarawan yung sarili nyo bilang magulang and bilang isang tao po ngayon? Ako nga pala si Joanne, no? 27, no? Single mom, may 4 akong anak, no? As a single mom, hindi naman siya madali, no? Kasi ako yung solo provider, yung mga anak ko, 4 sila, nasa college sila pa rin. Yung 3, yung isa nagtatrabaho. So, by the grace of God, ito pa rin ako. Nabubuhay at susuportahan ko naman at nasusustain naman yung pag-aaral at mga basic needs sa mga anak. Okay, Nay. Kung okay lang po sa inyo, maaari niyo po bang ikwento kung paano nagsimula ang inyong journey bilang isang solo parent? Medyo maaga akong nakapangasawa dahil sa hirap na niya. Akala ko, mag-aasawa ko, makakatakas ako sa hirap ng buhay. At age of 21, nag-asawa ko. Yung pangasawa ko is, meron palang asawa, may iba palang asawa. Kasal siya. No? Pero magdadalawa na yung anak ko, pero hanggang sa nagsama kami ng more than 10 years, naghiwalay ba kami. So, doon na nagsimula yung journey ng pagiging single parent ko. So, sa umpisa, napakahirap po talaga. Pero, syempre, meron tayong government na
Meron sistema na kung saan makakakuha ka ng mga financial assistance, educational assistance, para sa mga katulad ng solo parent. So, may mga scholarship fee naman na program ang ating gobyerno. Kaya medyo hindi na masyadong mahirap as a solo parent. Sa umpisa, ulitin ko kung ano yung mga pinasok kong trabaho para masustain ko yung pangangailangan namin mag-ibig. Ayun. So, Nay, ano po yung pinakatumatak sa inyo yung mga panahon niyo? Sa umpisa, mahirap ka yung solo parent. Pero I used to it na bilang isang tao, talagang talagang maasahan natin, hindi yung kailangan lakasan natin ang loob na hindi natin alam kasi yung mangyayari, yung kung nakasan. Pero bawat desisyon natin dapat maging wise tayo. So, kung naging desisyon ko na mag-asawa agad dahil ang alam ko is makakatakas ako sa kahirapan. So, pero lahat naman kasi tayong tao nagkakamali, no? So, naging aral sa akin, yun yung tumatak sa akin na ang bawat desisyon natin kailangan maging wise tayo. At kung naandun man tayo sa wag ba rin tayo mawala ng pag-asa kasi habang nabubuhay po tayo may pag-asa. At lagi tandaan natin na ang Diyos ay laging naandyan at siya yung pag-asa natin sa buhay. Habang nagpapatuloy po sa araw-araw na buhay bilang solo parent, paano po nagbago yung pang-araw-araw niyong gawain and responsibilities? Balik mo nga po. So, ako kasi, working mom, kakahansin sa kanila. Kasi yung anak ko nun, 13 yung panganay ko nung nag-iwalay ko 13 years old. So, sobrang bata pa ako. I was separated more than 10 years with their dad. Tapos, abas sila, kinuha ko. Pero, mga siguro, 1 year ng pag-iwalay namin, nahihirapan ako. So, yung dalawa, ibinalik ko sa tatay nila. Tapos, yun. Pero after that, hindi pa rin naging smooth kasi yung madrasa nila, hindi naman naging ganun kabog sa kanila. Kaya kinuha ko ulit yung dalawa din. Mga early 2 years ng pagiging single ko, broke ko, messy talaga yung buhay namin mag-ina. Pero nung nakakilala ko, pilot kasi born again Christian ako. Pero yung born again Christian, hindi po siya religious. So, po siyang relasyon. Siguro, yung nakalala ko ang Lord at mas naging more deeper ako sa pakikipagrelasyon sa Diyos, doon ko nalaman na ang buhay pala is hindi para po sa mundong ito kung hindi para po kayo sa kalulatian niya. Kaya ang purpose natin, ang buhay natin, is hindi para lang po mabuhay para sa sarili natin. Hindi para po malugod ang kalooban ng Diyos. Masunod at malugod ang kalooban ng Diyos. So, kaya yun, nagkaroon po ng tamang pamumuhay. Yung buhay namin mag-iina simula po yun. So, naging magaang po, naging masaya at mapayapa po yung buhay. Pagpapalaki po ng inyong mga ano yung mga hamon na madalas ninyong nararanasan o na? So, minsan nag-aalala pa rin ako sa budget o kaya pero binigyan kasi ng scholarship yung mga anak ko, so hindi naman ganun kahirap ako sa budget sa mga allowance nila, no? Pati na rin parang smooth talaga yung nangyari sa akin kasi natuto akong mag-save, no? At itinulong ko rin sa mga anak ko. Tapos may mga solo parent, meron din naman po ng solo parent na assistance, meron din financial assistance ang solo parent. So, meron din po yun. So, nasa pagbabudget lang, pagmamanage po na kung ano po yung meron akong makakarating sa akin financial. So, sa ngayon po, paano niyo po ilalarawan yung buhay niyo bilang isang solo parent? Bilang isang solo parent, meron pala akong doon yung sa last question mo na parang yung dati ang inano ko yung walang tatay yung mga tatay, so may sila ng image ng tatay, no? But praise God kasi may mga tito naman silang nakikita, tsaka may mga isa naman sila nakikita na may pwede nilang malapitan, pero mas mabuti pa rin na mas maging
malapit ang mga anak, mapalalaki mo ba sa mga magulang. Kasi dahil walang father's image, no? Praise God kasi ang Diyos hindi nagkukulang talaga na kahit walang tatay na physical, ayun nga nakikita nila, nagiging modelo din yung tatay ko, yung mga tingin nila kung paano maging isang responsableng anak. No? Makikita nila yung tatay ko kung responsable ba yun, nagiging modelo sa kanila yun. Kaya mga children, yung mga mali, syempre nga makikita nila, nandidistinguish nila yung mali sa tama. Kahit na wala silang tatay na tumalo. So, ako naman as a single parent, as a single mom, no, napaka-challenging sa akin bilang nanay na tatay pa. But, praise God, kasi, hindi naman naging kakulangan yung pagiging yung present ng tatay nila kasi may communication din pa din naman at in-input kailangan ko lang sa kanila na yung kung tatanong kayo na sama ng loob sa tatay ninyo dahil sa nangyari o sa akin, hindi makakaigi yun para sa future ninyo. Kasi magiging malungkot kayo at kayo makaka-move forward. At hindi dahil ang gusto ko na sa mga anak ko, uliin nila maging masaya. Kasi doon sila magiging mas maunlad pagkakaroon ng progress. Mas magiging young looking sila, no? Diba? Kasi yun talaga, no? Age is just a number. Pero yung young looking mo, kasi nag-fade yun pero ito puso mo palaging masaya, babata. So, sa tingin nyo, pagtingin niyo sa buong journey nyo bilang isang solo parent, ano yung nais ninyong maintindihan ng ibang tao tungkol sa inyong karanasan? So, gusto ko lang po, mapasingle ma'am. Unang-una sa mga kabataan, gusto ko lang sabihin sa kanila, huwag silang magmadali. Higit sa lahat, kung magkakaroon, kasi at the age of 7 talaga may desisyon ng isang tao, mapalalaki o mapababae, hanggang sa maging kabataan na sila at maging adult, magkakaroon na yan ng sariling desisyon. Next ko lang sabihin sa kanila, huwag silang magmadali. Enjoyin po yung buhay. At Sa pakikinig sa mga kwentong ito, nagiging malinaw na maraming hamon na kinakaharap ng mga solo parent ay hindi lamang personal na sitwasyon. Sa larangan ng social work, mahalaga ang pagtingin sa bawat tao, hindi lamang batay sa kanilang problema, kundi sa kanilang kakayahan at lakas. Kasama rin dito ang pagtaguyod ng mga polisiya at programa na nagbibigay suporta sa mga solo parent sa pamamagitan ng community-based intervention, rights-based approaches. Layunin ng social work na palakasin ang pamilya at bawasan ng stigma sa lipunan. Marahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi lamang tungkol sa hamon ng pagiging solo parent, kundi kung paano tayo tumutugon bilang isang lipunan. Paano natin mababawasan ang stigma at paling pagtingin sa mga pamilya na may ibang sitwasyon? Ano ang maaari natin gawin bilang mga estudyante upang mapanaganap ang pag-unawa at pagtanggap? At bakit mas mahalaga ang pag-unawa kaysa pag-usga? Maaaring magsimula ito sa simpleng pakikinig sa mga kwento ng iba at sa pag-unawa ng bawat pamilya at may sariling pinagdaraanan. Sa pamamagitan ng empatiya, respeto at suporta mula sa komunidad, mas nagiging posible ang pagbuo ng isang lipunan na mas bukas at matatao. Higit pa sa papel, may mga kwentong dapat pakinggan